Ito po, yung LED symbols, dahil ito yung actual. Ito ay negative, yung mga arrow na may nakaharang, negative. Ito positive. Ito ay cathode. Ito anode. Okay. Ang positive ay anode, ang negative ay cathode. Dito, ito yun. Ito naman yung resistor, pampahina niya. Pero gamitin muna natin kasi lobat naman ito, hindi siya masisira. Umilaw. Pag pinaliktad natin yan, ang positive naman nitong battery, itong pula, tapos meron siyang linggit. Yung ibang battery meron dito maumbok, yun ang positive. Yan. Hindi siya iilaw kasi reverse bias. Ito ang forward bias. Iilaw. Kailangan nating, pag yan ay full charge, mapupundi yan, kailangan niya ng resistor. Yan. Humihina siya kasi na-oppose yung current niya. Yan. Lumalabo. Pag nakadirect sa tamang voltahe, yan, maliwanag. Gagawin natin guys, ito namang auto bulb, 24 volts ito. Auto bulb big double contact pag binibili sa tindahan. Yan guys. Hindi siya iilaw kasi kulang ang volts niya. Yan. Umilaw itong isa. Pero malabo. So guys, pag-aralan naman natin kung paano ito umilaw ng maliwanag. Kailangan natin yung battery na i-connecta ng series. Yan guys. Para tayo makabuo ng series connection, halimbawa, ito yung battery. Pag-connecta natin doon. Yan yung positive ng battery, yung may maumbok. 3.7 plus 3.7, para mabilis, 4, 8, 12. 12 volts na yan guys. Gagawin natin ang actual. Ito guys. Nilagay na natin sa mahirap. Matatagalan tayo kung titipan pa natin yan para madugtong-dugtong. Ito. Itong negative. Ito. Kalimitan guys sa negative. Kulay black. Yung red. Positive. Ito. Negative, positive, madugtong siya. May connection yan dyan guys. Para magdugtong, papunta naman. Ganyan na nangyayari. Tapos ito naman madugtong dito. Yan. 12 na siya. Ito ang 12 na terminal. Sukatin natin guys. Negative, positive. Ayan, 12.3 volts. Kita niyo po. Ayan. Kung ito gamitin natin, dyan ng direkta, mapupundi yan. Kasi 3 volts strip 2.7 lang to. Kinonik mo sa 12. Mapupundi. Ito
24 volts gamitin natin para hindi masyadong nakakasilaw. Ito guys. Itong para hindi ka mabaliktad sa pag-connect sa sasakyan, magkaibahan niya ng isang mataas, isang mababa. Tapos ito, negative ground. Negative ito, pero igina-ground kasi dun sa body ng sasakyan. Ito, dalawa naman siya. Yung contact niya, para dun sa dalawang. Ganito yan guys. Ito, tapos meron ganyan. Tapos meron pa doon. Ito ang ginagamit na mas mataas, malabo ito sa taillight. Ito yung brake light kasi mas malinaw ito. Brake light. Para pag umilaw siya, ay matalo niya ng liwanag itong taillight. Kasi kung itong pailawin mo dati nang maglinaw, pag preno mo, iilaw yung mas malabo, hindi mo makikita. So, subukan natin guys. Ito negative. Ito. Itong mas malinaw guys, ito ang ginagamit sa preno. Ito ang mas malabo. Ito ang ginagamit sa taillight. Subukan natin magpailaw ng 12 volts. Ito naman guys, 12 volts. Yan. 21 watts. Ibig sabihin, maliwanag 21 ang candle power niya. Ito, yung mas mataas, 5 candle power. Itong mas mababa, 21 candle power. Kasi 24 volts ito, kaya malabo pa rin siya nung tinesting natin. Ito, subukan natin guys. Napakaliwanag nito. Ayan. Kasi eksakto siya sa volts, tapos mataas ang wattage niya, kaya maliwanag. Kung halimbawa mababa lang yung wattage, 5 watts, mas malabo. Katulad nito guys. Ito yan, mga 5 watts lang yan. Malalabo yan. Meron naman tayong ito. Halogen bulb H3, 12 volts, 55 watts. Bukan natin. Oh, init. Yan guys. Tuturo ko rin sa inyo kung bakit nasusunog yung linya na yung switch natin, kung bakit kailangan ng ayan o. Ayan. Umiilaw siya pero nagbabaga yung contact niya. Ayan. Ayan guys. Napundi pa siya. Yan nga pala guys. Ang bulb. Wala yung hangin sa loob. Kapag nagkaroon ng hangin sa loob, mapupundi. Ayan. Umiitim. Nasusunog yung hangin. Ayan guys. Sa susunod, pag-aaralan natin kung kailangan ng gaano kalaki ang wire, yung current na kailangan. Ito guys, yung nabibili na LED na siya. Napakaliwanag pero maliit lang ang power consumption. Yan guys. May polarity din yan. Kapag baliktad ang kabit niya, hindi ilaw. Ayan. Ito guys. Pag ito ginamit natin, halimbawa, abot yan ng 8 hours. Kapag ito ginamit natin, mga 10 minutes, low bat yan. Pag ito namang
21 candle power, sabihin natin halimbawa 20 minutes, maliwanag pa siya. Ganun dun kinocompute yung power formula, volts formula. Sa school na yung ginagamit. Dito lang muna tayo sa mano-mano. Ang susunod natin ay tungkol naman sa paggamit ng mga multimeter or multitester. Ito may pangsukat ng hertz, ito may pangsukat ng amperes.